Dear Jamay, magandang araw sa inyong lahat mga kakonfesyon. Ako si Scarlett, 24 anyos. Fresh graduate ako noon at punong-puno ng pangarap. Pero gaya ng maraming kabataan ngayon, hindi madali ang maghanap ng trabaho. Naalala ko pang araw na iyon. Pagod na pagod ako. Galing ako sa isang interview sa Makati. Alam niyo naman ang biyahe, di ba? Ang init, ang dumi ng usok. At ang bigat ng pakiramdam kapag hindi ka sigurado kung matatanggap ka ba. Sakto na lang pamasahe ko pauwi ng Pampanga. Nakasakay na ako ng bus. Pero kailangan ko pang sumakay ng jeep para makarating sa aming bahay. Pagkababa ko ng bus terminal, halos dumidilim ng kalangitan. Mabigat ang ulap at tila anumang oras ay bubuhos ang ulan. Ramdam ko pa rin ang lagkit ng pawis sa balat ko dahil sa maghapong paglalakad at pakikipagsiksikan sa mga tao. Bit-bit ko ang isang envelope na naglalaman ng resume ko at ilang requirements na ilang beses ko nang ipinasa, lalo na sa iba't ibang kumpanya. Gusot na ang folder dahil ilang ulit ko yun niyakap habang nakatayo sa bus. Habang naglalakad ako papunta sa sakayan ng jeep, pakiramdam ko ay unti-unting bumibigat ang mga paa ko. Kada hakbang, parang mas lumalalim ang pagod at panghihina ko. Hindi ko alam kung dala ba iyon ng biyahe o ng takot na baka hindi na naman ako matawagan para sa trabaho. Sa paligid ko, maingay ang kalsada. Sunod-sunod ang busina ng sasakyan. May mga nagtitinda ng fishbowl sa tabi ng daan at may ilang estudyanteng nagtatawanan habang naghihintay ng masasakyan. Pero sa kabila ng ingay, parang lutang ako. Hindi ko maramdaman ang paligid dahil occupied ang isip ko sa mga tanong na paulit-ulit na umiikot sa utak ko. Paano kung hindi ako pumasa? Paano kung matagalan pa bago ako makahanap ng trabaho? Paano ko matutulungan sina mama at papa? Humigpit ang hawak ko sa strap ng bag ko habang pilit kong pinapakalmang sarili ko. Doon ko siya nakita, si Sir Manuel. Nakasakay siya sa kanyang itim na kotse sa gilid ng kalsada. Bahagyang bukas ang bintana at nakatingin siya sa direksyon ko. Nang magtamang mga mata namin, para akong natigilan. Ilang taon ko rin siyang hindi nakita ng ganoon kalapit. Pero kahit ganoon, hindi nagbagong presensya niya. Maayos pa rin manamit, malinis tingnan, at may kakaibang kalmadong aura na dati ko nang napapansin noong professor ko pa siya. 41 years old na siya, isang professor. Nakasakay siya sa kanyang kotse nang mapansin niya ako sa gilid ng kalsada. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa akin at dahan-dahang ibinabang bintana. Scarlett, uuwi ka na? Ihatid na kita. Offer niya sa akin. Ang boses niya, parang walang nagbago. Kalmado pa rin at may halong pag-aalala. Saglit akong natigilan bago umiwas ng tingin. Hindi ko inaasahang makikita ko siya sa ganoong pagkakataon. Ako na mukhang gusgusin dahil sa pagod at pawis. Habang siya naman ay mukhang bagong tapos lang sa trabaho. Wag na po sir. Mabilis kong sagot. Ayokong magkaroon ng utang na loob. Ayokong lumapit muli. Hindi lang dahil sa pride kaya ko siya tinanggihan. Natatakot din akong baka bumalik lahat ng pilit kong kinalimutan tungkol sa kanya. Akala ko kasi noon, tuluyan ko nang nailayo ang sarili ko sa damdaming matagal kong itinago. Pero mapilit siya. Bumaba siya ng kotse. Suot pa ang kanyang polo na halatang galing pa sa school. Anong oras na? Madalang jeep ngayon. Baka gabihin ka pa lalo sa daan. Saad niya. Habang nagsasalita siya, napansin kong ganoon pa rin siya tumingin sa akin. Diretso. Parang laging may gustong sabihin ang mga mata niya. At iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit dati akong nahulog sa kanya. Sa totoo lang, Miss Jamay, may nakaraan kami ni Sir Manuel.
Noong nasa kolehiyo pa lang ako, umamin siya na gusto niya ako. Niligawan niya ako. Halos sagutin ko na siya noon dahil napakabuti niyang tao. Pero bago pa man mangyari iyon, natuklasan kong isang katotohanang dumurog sa akin. May asawa na siya. Nalaman ko iyon isang gabi habang nasa campus ako. May babaeng pumunta sa school at hinanap siya. Akala ko noong una ay kamag-anak lang o kapatid. Pero narinig kong tinawag siya nitong asawa. Pakiramdam ko noon ay parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi ko maipaliwanag ang sakit at kahihiyang naramdaman ko dahil naniwala akong totoo at malinis ang intensyon niya sa akin. Mula noon, iniwasan ko siya. Kahit masakit, pinilit kong lumayo. Kaya kahit pagod na ako, nag-aalangan pa rin ako. Baka mayroong makakita sa atin dito. Nag-aalala kong tanong habang nakatingin sa paligid. Takot akong may makakita sa aming magkasama. Maliit lang mundo sa probinsya. Isang tingin lang ng ibang tao, pwede nang gumawa ng kwento. At higit sa lahat, ayokong maramdaman ulit na para akong isang pagkakamali na kailangang itago. Ngumiti lang siya ng tipid. So what? Ang annulment namin ay nakaprocess na, Scarlett. Libre na ako sa kahit sinong babaeng gusto ko. Natahimik ako pagkatapos niyang sabihin iyon. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Parte ng puso kong gustong maniwala sa kanya. Pero may parte ring takot na baka masaktan lang ulit ako. So, bakit hindi na lang iba? Tanong ko sa kanya. Bakit ako pa? Bakit kailangan na ako pang sinaktan niya noon? Dahil sa kanyang sekreto. Napayuko siya sandali bago muling tumingin sa akin. Kita kong pagod sa kanyang muka. Pero higit doon, ramdam kong sincerity sa paraan ng pagsasalita niya. Alam mo naman ang sagot niyan. Ikaw ang mahal ko. Sagot niya. Sa ilang segundo, para akong bumalik sa nakaraan. Sa mga panahong sabay kaming naglalakad sa hallway ng university. Sa mga pagkakataong tinutulungan niya ako sa thesis ko. At sa mga gabing hinihintay kong mga simpleng mensahe niya. Napabuntong hinala na lang ako. Sa huli, dahil sa pagod, at dahil na rin sa nararamdaman ko pa rin para sa kanya, pumayag akong magpahatid. Habang nasa biyahe, tinanong niya ako tungkol sa pag-a-apply ko. Ikinuwento kong hirap ng paghahanap ng trabaho, ang kaba ko sa interview, at ang pangarap ko para sa pamilya ko. Miss Jamie, mahal ko si Sir Manuel. Iyon ang totoo. Pero takot ako. Noong nasa school pa kami, na-issue na kami. Ang daming matang nakatingin. Ang daming bibig na may sinasabing masasakit. Student teacher affair. Gold digger. Kabit. Lahat na yata ng masamang salita, narinig ko na. Iyon ang dahilan kung bakit ako lumayo sa kanya noon. Akala ko, sapat na ang layo para makalimutan siya. Hindi naging madali para sa akin ang mga panahong iyon. Kahit simpleng paglalakad ko noon sa hallway ng university, pakiramdam ko may mga matang nakasunod sa bawat galaw ko. Kapag dumadaan ako, may mga bulong-bulungan sa gilid. May mga estudyanteng biglang tatahimik kapag napapalapit ako. Tapos maya-maya, maririnig kong tatawa sila ng mahina. Mas masakit pa roon. May ilan na diretsahan akong hinuhusgahan. Akala mo naman maganda. Kaya siguro mataas grades eh. May professor na kasi. Sa bawat salitang naririnig ko, parang unti-unting nadudurog ang confidence ko noon. Dumating sa puntong ayoko nang pumasok sa school. Madalas akong umiiyak sa banyo nang walang nakakaalam. Kahit wala namang malinaw na relasyon sa pagitan namin ni Sir Manuel noon. Ako pa rin naman ang naging masamang babae sa paningin ng iba. At si Sir Manuel, kahit hindi niya direktang sinasabi, ramdam kong nasasaktan din siya. Mas naging tahimik siya sa school.
Mas naging maingat sa pakikitungo sa akin. Pero kahit ganoon, hindi pa rin tumigil ang usapan tungkol sa amin. Kaya ako na mismong lumayo. Akala ko kapag iniwasan ko siya, kapag pinutol ko lahat ng connection namin, makakalimutan ko rin siya. Akala ko mawawala rin ang sakit. Pero kahit anong pilit kong kumbinsihin ang sarili ko, dala-dala ko pa rin siya sa isip ko hanggang sa pagtulog. Pag natanggap ka sa Makati, mayroon akong bahay doon. Biglang offer niya. Kung gusto mo, doon ka na lang tumuloy para hindi ka mahirapan mag-commute mula Pampanga. Saglit akong natahimik pagkatapos niyang sabihin iyon. Nakatingin lang ako sa bintana ng sasakyan habang pinagmamasdan ng mga ilaw ng kalsada. Alam kong malaking tulong ang ino-offer niya. Pero alam ko rin kung gaano kadelikado para sa puso ko ang manatiling malapit sa kanya. Salamat na lang sir, pero hindi naman yata ako matatanggap. Sagot ko para matapos ng usapan. Ngumiti lang siya ng bahagya, pero hindi siya nagsalita. Para bang mas naniniwala pa siya sa kakayahan ko kaysa sa sarili ko. Pero tadhana nga naman, natanggap ako sa trabaho. Nang matanggap kong email ng kumpanya, halos hindi ako makapaniwala. Ilang beses kong binasang mensahe dahil akala ko nagkakamali lang ako ng intindi. Nanginginig pang mga kamay ko habang hawak ang cellphone ko. Sa wakas, magkakaroon na ako ng trabaho. Sa wakas, makakatulong na ako sa pamilya ko. Masaya ako, pero kasabay nun ng takot. Hindi ko alam kung paano. Dahil pakiramdam ko ay palpak ang interview ko. Pero heto na, kailangan ko nang magtrabaho sa Makati. Sa unang linggo, naramdaman kong hirap. Ang aga gumising, ang init sa daan, ang haba ng pila sa terminal. Araw-araw, 4:00 pa lang ng umaga gising na ako. Minsan hindi pa sumisikat ang araw. Nakapila na ako sa terminal, kasamang daan-daang taong pare-parehong pagod at nagmamadali. Siksikan sa bus, minsan nakatayo ako ng halos 2 oras. Pagdating sa opisina, pakiramdam ko ubos na agad ang energy ko kahit hindi pa nagsisimulang trabaho. Pag-uwi naman, mas malala. Punuan ng sasakyan, mausok ang paligid, at madalas, gabi na ako nakakauwi. May mga pagkakataong umiiyak na lang ako ng tahimik habang nasa biyahe dahil sa sobrang pagod. Pero kailangan kong kayanin dahil kailangan ako ng pamilya ko. Kinulit ako ng kinulit ni Sir Manuel na upahan na lang ang bahay niya sa Makati para malapit ako sa opisina. Sa huli, bumigay ako. Hindi dahil gusto kong mapalapit sa kanya, kundi dahil unti-unti nang bumibigay ang katawan ko sa araw-araw na biyahe. Noong una akong tumira sa bahay niya, ilang araw akong hindi mapakali. Tahimik ang subdivision kung saan naroon ang bahay. Malinis, maayos at malayo sa ingay na nakasanayan ko. Kapag gabi, tanging tunog lang ng aircon at mga sasakyang paminsan-minsang dumaraan ang maririnig. Pakiramdam ko noon ay para akong nasa ibang mundo. Habang nandoon ako sa bahay niya, napakabait niya. Marami siyang binibigay sa akin. Pagkain, gamit at atensyon. Kapag umuwi ako galing trabaho, minsan may pagkain nang nakahanda sa mesa. Kapag napapansin niyang pagod ako, siya na mismong nag-aalok na mag-order ng dinner. May mga pagkakataon din na bigla na lang siyang may ibibigay na gamit. Pero higit sa lahat, ang pinakamapanganib ay ang atensyon niya. Iyong paraan ng pagtatanong niya kung kumain na ba ako. Iyong pag-aabang niya minsan sa sala kapag gabi akong umuwi. Iyong pakikinig niya kapag nagkakwento ko tungkol sa trabaho. Unti-unti, bumabalik ang dating lambing na pilit kong kinalimutan. Pero hanggat maaari, pinipigilan ko ang sarili ko. Ayaw ko nang ma-issue ulit. Ang sakit-sakit pa rin ng mga binato nilang salita sa akin noon.
Hindi pa naghihilom ang mga sugat ng nakaraan. Minsan, kahit nasa loob lang ako ng bahay, kinakabahan ako. Pakiramdam ko anumang oras, may makakaalam, may huhusga na naman. May magsasabing tama nga sila noon tungkol sa amin. Kaya hanggat maaari, iniiwasan kong maging malapit sa kanya. Pero mahirap umiwas sa taong mahal mo. Maayos naman ang trabaho ko. Mabait ang boss ko at kasundo kong mga katrabaho ko. Hanggang sa dumating ang isang linggo. Wala akong pasok kaya nasa bahay lang ako. Tinamad akong umuwi ng Pampanga dahil gusto ko lang magpahinga. Nakahiga lang ako sa kama. Naglalaro ng mobile games para malibang. Tahimik ang buong bahay noon. Mahina lang ang ilaw sa kwarto ko at tanging tunog ng electric fan at game sounds mula sa cellphone kong naririnig ko. Nakasuot lang ako ng oversized shirt at nakahiga ng patagilid habang pilit inaalis sa isip ko ang pagod sa trabaho. Tutok na tutok ako sa phone ko nang biglang bumukas ang pinto. Nagulat ako. Si Sir Manuel, nasa tapat ng pinto ng kwarto ko. Agad akong napabangon nang makita ko siya. Gusot ang polo niya at medyo hindi maayos ang kanyang ayos. Mula sa kinatatayuan ko, amoy kong alak, namumulang kanyang muka at bahagyang gumegewang. Hindi ko pa siya nakikitang ganoon dati. Parang may mabigat na problemang pilit niyang kinikimkim hanggang sa hindi na niya kayanin. Agad siyang lumapit sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Miss Jamay, laking gulat ko nang marinig ko siyang humikbi. Umiiyak siya. Lumuhod siya sa harapan ko. Nanlaki ang mga mata ko habang nakatingin sa kanya. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sa dami ng taon na nakilala ko siya, ngayon ko lang siya nakitang ganoon kahina. Scarlett, please, tanggapin mo na ako sa buhay mo. Hindi na ako makapag-focus sa trabaho. Mahal na mahal kita. Pagsusumamo niya. Kung gusto mo, lumayo tayo. Magpakalayo-layo tayo kung saan walang nakakakilala sa atin. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Basta kasama kita. Habang sinasabi niya iyon, mahigpit ang hawak niya sa mga kamay ko. Nanginginig ang boses niya at sunod-sunod ang pagpatak ng luha niya. Ramdam kong desperasyon sa bawat salita niya. Parang matagal na niyang kinikimkim lahat ng iyon. At ako, unti-unti ring bumigay. Sa dami ng beses na pinilit kong umiwas, sa dami ng gabing kinumbinsi ko ang sarili kong mali ang nararamdaman ko. Isang yakap lang niyang sumira sa lahat ng depensang itinayo ko. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ko. Hindi ko na napigilan ang nararamdaman ko. Nagyakap kaming dalawa habang parehong lumuluha. Alam kong sa mata ng iba, mali ito. Pero sa puso ko, ito lang ang tanging bagay na nagpaparamdam sa akin na buo ako. Noong gabing iyon, dahil sa bugso ng damdamin at sa sobrang pangungulila sa isa't isa, may nangyari sa amin. At doon na nagsimula ang aming pagsasama. Doon na rin siya tumira sa bahay na iyon kasama ko. Para kaming mag-asawa. Masaya kami sa loob ng 4 na sulok ng bahay na iyon. Malayo sa mapanghusgang mata ng mundo. Pagkatapos ng gabing iyon, parang biglang naging tahanan ng dati inuupahan ko na lang na bahay. Hindi na iyon simpleng lugar na tinutulugan ko matapos ang mahabang araw sa trabaho. Unti-unti, napuno iyon ng presensya naming dalawa. Tuwing umaga, nauuna akong gumising. Madalas naaabutan ko si Manuel na mahimbing pang tulog, habang bahagyang tumatamang sinag ng araw sa mukha niya mula sa bintana. Tahimik ko siyang pinagmamasdan, habang inaayos kong sarili ko para pumasok. May mga pagkakataong gigising siya at hahawakan ng kamay ko bago ko tuluyang makatayo. Maaga ka na naman. Mahina niyang sasabihin habang inaantok pa. At ako naman, ngingitian ko lang siya bago maghanda ng almusal. Simple lang mga araw namin, pero doon ako pinakamasaya.
Minsan sabay kaming nagluluto ng hapunan. Minsan naman, sabay kaming nanonood ng pelikula sa sala habang nakahiga ako sa balikat niya. Kapag weekends, hindi kami lumalabas masyado. Mas gusto naming manatili sa bahay dahil doon lang kami payapa. Doon lang walang matang nanguhusga. Sa loob ng bahay na iyon, hindi ako kabit, hindi ako gold digger, hindi ako estudyanteng pumatol sa propesor. Ako lang si Scarlett at siya lang si Manuel. Pero kahit gaano kasaya, may mga gabi pa ring hindi ako mapakali. Kapag may tumatawag sa phone niya at hindi niya agad sinasagot, kinikilabutan ako. Kapag may naririnig akong yabag sa labas ng gate, bigla akong kinakabahan. Pakiramdam ko anumang oras, pwedeng masira ang mundong pilit naming binuo. Dahil lang totoo, kahit gaano namin piliting magpanggap na normal ang lahat, alam naming may mali pa ring nakabitin sa pagitan namin. Pero ang sikreto, hindi habang buhay na mananatiling sikreto. Birthday ni Mama noon kaya umuwi ako ng Pampanga. Hinatid ako ni Manuel hanggang sa tapat ng aming bahay. Hindi ko akalain na may makakakita sa amin at agad iyong isusumbong sa magulang ko. Noong araw na iyon, masaya pa kami habang nasa biyahe. Bumili pa kami ng cake at ilang pagkain para sa simpleng salo-salo sa bahay. Habang nasa kotse, kinukulit niya pa ako tungkol sa magiging reaksyon ni Mama sa regalo namin. Sigurado akong matutuwa siya rito, sabi niya habang nakangiti. Ngumiti rin ako, pero may kakaibang kaba sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Pagdating namin sa tapat ng bahay, mabilis lang sana akong bababa para walang makapansin. Pero sa probinsya, mabilis kumalat ang balita. Isang tingin lang ng kapitbahay, sapat na para magkaroon ng kwento. Pagpasok ko pa lang ng pinto, bumungad ng galit sa mukha ni Mama. Hindi pa man ako tuluyang nakakapagsalita, nakita ko na agad ang panginginig ng labi niya sa galit at sakit. Akala ko ba ni Leon mo na yun? Bakit magkasama pa rin kayo? Scarlett, may asawang taong yan. Gusto mo bang tawaging kabit habang buhay? Sigaw niya. Pakiramdam ko noon ay lumiit ako sa kinatatayuan ko. Bumigat ang dibdib ko habang naririnig kong boses ni Mama na halos manginig sa galit. Mama, umaandar ng annulment nila. Malaya na si Manuel. Depensa ko habang nanginginig ang boses. Pero kahit ipinagtanggol ko si Manuel, ramdam kong mahina ang loob ko. Dahil kahit ako mismo, hindi ko rin lubos na masigurado kung kailan talaga magiging malayang lahat. Umiling lang si Mama. Punong-puno ng disappointment ang kanyang mga mata. Kahit ano pang sabihin mo, sa mata ng tao, pamilyadong tao siya. Ayaw kitang masangkot sa gulo, Scarlett. Ayaw kitang maging usap-usapan. Mas masakit pa sa sigaw niya ang paraan ng pagtingin niya sa akin noon. Parang hindi niya nakilalang anak niyang pinalaki niya ng maayos. Tahimik lang si Papa sa gilid, pero ramdam ko rin ang bigat ng tingin niya. At doon ko na-realize na hindi lang sarili kong daladala ko sa relasyon namin ni Manuel, pati pangalan at dangal ng pamilya ko, nadadamay na rin. Dahil sa takot ko na tuluyan akong itakbil ni Mama, nasabi kong mga salitang alam kong dudurog sa akin. Iiwan ko na siya, Ma. Pangako. Pagkasabi ko noon, para akong sinaksak sa dibdib. Dahil sa unang pagkakataon, nagsinungaling ako. Hindi dahil wala akong pagmamahal, kundi dahil mahal ko silang lahat. Pagbalik ko sa Makati, tila walang nangyari. Tinanong ako ni Manuel kung kumustang birthday ni Mama, kung nagustuhan bang regalo namin. Dahil nagambag siya roon, sinabi ko sa kanya na masayang lahat. Ngumiti ako habang ang puso ko ay unti-unting namamatay. Habang nagsasalita siya, tungkol sa kung gaano siya kasiyang makilalang pamilya ko kahit saglit, pakiramdam ko ay unti-unti akong nilalamon ng guilt. Minsan habang yakap niya ako sa gabi, palihim akong umiiyak. Minsan habang natutulog siya, matagal ko lang siyang tinitignan
dahil alam kong malapit ko na siyang iwan. Lihim akong naghanap ng ibang trabaho, hindi dahil hindi ko siya mahal, kundi dahil pagod na ako. Pagod na akong magtago. Pagod na akong matakot sa bawat yabag sa labas ng pinto. Mahal ko si Manuel, pero hindi ako payapa. Tuwing papasok ako sa opisina, palihim akong nagsesend ng application sa ibang kumpanya. Habang nasa lunch break, naghahanap ako ng opening sa job sites. Hindi ko yun sinabi kahit kanino. Bawat pindot ng submit application, pakiramdam ko, unti-unti kong nilalayong sarili ko sa lalaking pinakamamahal ko. Natanggap ako sa isang kumpanya sa Bulacan. Malayo-layo sa kanya, malayo sa Makati. Noong natanggap ko ang tawag, ilang minuto kong nakatulala lang. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o iiyak. Dahil alam kong iyon ang simula ng pagtatapos naming dalawa. Sa huling gabi namin ni Manuel, ibinigay ko ang lahat. Pinaligaya ko siya sa paraang alam kong huli na ito. Noong gabing iyon, mas naging mahigpit ang yakap ko sa kanya. Mas matagal kong hinawakan ang kamay niya. Tinitigan ko ng mabuti ang mukha niya, na para bang gusto ko iyong isaulo habang buhay. Hindi niya alam na habang nakangiti ako sa harapan niya, unti-unti namang nadudurog ang puso ko. Pagsapit ng umaga, habang mahimbing pang tulog niya, dahan-dahan akong umalis dalang aking mga gamit. Hindi ko na siya ginising dahil alam kong hindi ko kayang humakbang palayo kapag nakita kong kanyang mga mata. Tahimik akong nag-empake bago sumikat ang araw. Nanginginig pang mga kamay ko habang isinasara ko ang zipper ng bag ko. Paulit-ulit akong napapalingon sa kanya habang natutulog. Mukha siyang payapa at iyon ang lalo kong ikinaiyak. Bago ako tuluyang lumabas ng kwarto, lumapit pa ako sa kanya't marahan kong hinaplos ang buhok niya. Doon ako tuluyang napahagulgol. Mahina lang, para hindi siya magising. Nag-iwan lang ako ng mensahe sa phone niya. Huwag mo na akong hanapin. Alam kong makakahanap ka pa ng ibang babaeng karapat-dapat para sa'yo. Patawad. Pagkasend ko ng message, pinatay ko agad ang cellphone ko dahil alam kong kapag narinig ko ang tawag niya, babalik ako. Napadpad ako sa Bulacan. Malapit lang, pero siniguro kong hindi niya ako matatagpuan. Sinabi ni Mama na ilang beses siyang nagpunta sa bahay sa Pampanga para hanapin ako, pero nananatiling tikom ang bibig nila. Nang marinig ko iyon mula kay Mama, ilang gabi akong hindi nakatulog. Iniisip ko kung anong itsura niya habang hinahanap ako. Iniisip ko kung galit ba siya o baka nasasaktan din siya gaya ko. 1 taon nang nakalipas, Miss Jamay. 1 taon na akong nagtatrabaho rito. Pero gabi-gabi pa rin siyang nasa isip ko. Kahit abala ako sa trabaho, kahit pilit kong nililibang ang sarili ko, bumabalik pa rin ang alaala niya sa maliit na bagay. Kapag umuulan, kapag may naririnig akong kantang paborito niya, kapag nakakakita ako ng lalaking nakapulo na kahawig niya. Hanggang sa nabalitaan ko na lang mula sa isang kakilala, mayroon na siyang bagong nililigawan. Isang babaeng mas okay, mas tanggap ng lahat. Tahimik lang akong nakinig noon habang kinukwento iyon sa akin. Ngumiti pa nga ako at nagkunwaring okay lang. Pero pag uwi ko sa apartment ko, doon ako umiyak ng umiyak hanggang madaling araw. Nalungkot ako, pero alam kong ito ang tama. Dahil sa sakit na naramdaman ko, nag-apply ako para magtrabaho sa Japan. Gusto kong lumayo ng tuluyan. Gusto kong ibaon ang lahat ng alaala sa bansang ito. Pakiramdam ko kasi, hanggat nandito ako sa Pilipinas, hindi ako tuluyang makakausad. Lahat ng lugar may alaala niya. Lahat ng bahagi ng puso ko, may bakas niya. Processing ng lahat ng documents ko ngayon. Handa na akong iwan ng Pilipinas. Kasamang pag-ibig na kailanman ay hindi ko na naipaglaban. Sana, sa susunod na makatagpo ako ng pag-ibig, mas matapang na ako. Sana sa susunod, kaya ko na itong panindigan.
Hanggang dito na lang po, Miss Jamay. Maraming salamat po sa pakikinig ng aking kwento. Nagmamahal, Scarlett. Maraming salamat, Scarlett, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Napakabigat ng iyong pinagdaanan. Ang kwento ni Scarlett ay isang paalala na ang pag-ibig, gaano man ito kalalim, ay nangangailangan din ng tamang pagkakataon at tamang pundasyon. Ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa piling ng taong naglalagay sa iyo sa alanganin. Hindi sapat na mahal niyong isa't isa. Kailangan din na handa kayong harapin ang mundo ng walang itinatago. Kung ang isang relasyon ay nagdudulot sa iyo ng takot, pagtatago, at pagkakawatak-watak ng pamilya, baka kailangan mong tanungin ang sarili mo, pag-ibig ba ito o isang bilangguan? Minsan, ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal sa sarili ay ang paglakad palayo sa isang sitwasyon na hindi ka pinapahalagaan ng buo. Kayo mga ka-confession, anong aral ang inyong nakuha sa kwento ni Scarlett? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba. Muli, itong inyong lingkod, Miss Jamay. Hanggang sa susunod nating confession.